Oh. Ako mga kababayan, wala akong problema kay Pulong Duterte kung siya ang papalit bilang House Speaker kay Martin Romualdez. Kung suggestion man yan ni Sara. Ang sa akin lang kasi, laging absent. Oo. Doon pa nga lang yung pagiging congressman niya, hindi niya magampanan yung pagiging House Speaker pa. Yung pinagluluko nila. Oo. So ito mga kababayan, ito na ating pag-uusapan. Harry Roque. Sinabi ni Harry Roque mga kababayan, ito mga kababayan na para sa akin, hindi ko sure kung si Harry Roque ay nagsabi ng totoo or pampalubag loob or ka-fake news sana naman ito. Sabi ko nga mga kababayan, maniniwala lang ako kay Harry Roque kung si Harry Roque uuwi ng Pilipinas at papayat siya. Ngayon, kung ganyan pa rin siya, hindi siya susuko sa kanyang kaso, hindi siya aatras, hindi siya uuwi or susurrender, hindi ako maniniwala dyan. Ito, meron ako ipapanood sa inyo mga kababayan na isang video na kung saan si Harry Roque, sinabi niya na wala na daw saysay yung impeachment ni Sara, finish na daw. Oo, finish na, wala na. Kasi almost 11 senator daw ang buboto para ma-impeach si Sara. 11 senator na daw. Hawak na daw ni Sara ang 11 senator. So, panigurado daw na si Sara hindi daw mai-impeach. Finish na daw. So, ito po, ipapanood ko sa inyo ha. Si Harry Roque, ito na naman. Nagpakalat na naman ng panibagong ka-fake newsan at panibagong pambubulala, no? Para maniwala na naman sa kanya itong mga DDS. Napansin ko pa naman ngayon mga kababayan, itong mga post ni Harry Roque sa kanyang social media account, parang umuunti yung views. Parang sa madaling salita, nawala na ng gana mga DDS maniwala sa kanya. So ito po panoorin niyo mga kababayan, pakinggan ninyo. Ito po. Ito na po. Wala na po. Wala na po yung impeachment na yan. At mga kaibigan, ang masaya, yung mga walang ya sa akin, sa WAD Committee, bye-bye! At ang magandang balita, maski gusto nilang tanggalin ang ating Inday Sara Duterte, wala na po silang boto para tanggalin siya pagdating na impeachment trial. Bakit? Bilangin natin. 5 ang nanalo sa atin ngayon. 5. Bongo, De La Rosa, Marcoleta, Villar, Marcos. Meron pa tayong isa na Robin Padilla. Ngayon, sino pa yung mga nanunungkulan ngayon? Well, nandyan po yung 2 Cayetano. Nandyan po ang Joel Villanueva. Nandyan po ang 2 Estrada. 11 na po yan na sa tingin ko boboto para kay Inday Sara. Bakit? Kasi 11 yan, lahat yan pinakampanya ni Inday Sara kung hindi ng 2016 ng 2019. Diba? So tingin ko, wala na po yung impeachment na yan. At mga kaibigan, ang masaya, yung mga walang ya sa akin, sa WAD Committee, bye-bye! So yun mga kababayan. So pinapakalat ni Harry Roque ngayon na finish na, okay na. Andyan naman daw si Bato, si Bongo, si Marcoleta, 2 Cayetano, si Villar, si Amy Marcos, Joel Villanueva, 2 Estrada, Jinggoy at GB Ejercito, at si Robin Padilla. So 11 nga. Di ba? Ngayon mga kababayan, paano ka maniniwala sa sinabi ni Harry Roque kung siya mismo hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili? Di ba? So ngayon mga kababayan, actually papaniwalaan talaga ng mga DDS to. Bakit? Harry Roque yan eh. Di ba? Harry Roque kinumpirma at alam na ang mangyayari na hindi mai-impeach si Sara. Di ba? Bakit? Ayun, mega love shoutout po and maraming salamat po kay MCC De Leon sa yung 2 pound super sticker. Thank you so much po dyan sa London. Mega love shoutout po sa'yo. Euro ba yan or pound? Pound pala.
Thank you so much po. Actually, kanina yung comment mo nakita ko, hindi ko lang nabasa kasi nag-play tayo ng video. So, maraming salamat. Kasi merong iba kasi dyan sasabihin na, nasya-shoutout lang kasi nagpalipad. Hindi po tayo ganun. Kung meron po tayong na-play na video hindi ko po siya i-interrupt. Hayaan ko matatapos siyang play or i-stop ko reaksyonan kung may marinig akong nakaka-trigger sa tainga. Tsaka after na i-play, tsaka na natin mag-shoutout. Ayan, Karen Ambrosio, may galab shoutout po. Ma'am Philly Dilutina, kay Ma'am Elidel Balseta, hello po. So ngayon, mga kababayan, ayun po, narinig nyo naman po na sinabi mismo ni Harry Roque na finish na, wala na, bye-bye na, panalo na si Sara. Ayan, Sweetie Pink, 7 frontliner, may galab shoutout. Dinato Putong Jr., may galab shoutout. And kay Jerry, hello po sir. And kay Ma'am Belinda De La Torre, and kay Agripina Garcia, and kay Dami Lobs Vlogs, may galab shoutout. Dami Lods. Ayan, and kay Ma'am Elina King Solomon, and kay Eli Soterio, Mario, Lucia Abado, and Ador, and Flo, and kay Sandra Vlog, and kay Mima lang ni Rocky yan. Sabi ni Ma'am Chai Chair. Ayan, may galab shoutout po. So, yun, para sa akin mga kababayan, mahirap kasi pangunahan itong mga ganitong issue. Bakit? Una, kahit sabihin natin, or sa sinabi ni Harry Roque na finish na, panalo na si Sara, galing mismo yan kay Harry Roque na isang miyembro ng DDS na may kaso at may warrant ngayon na hindi halos makauwi at tinatakbuhan ang kanyang kaso. Ayan, so mga kababayan, ayan, kay Lynn Pisimo, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Ayan, nadidili na lang yung amount kasi nag-advert, sabi ni MC De Leon. Salamat po. Ayan, so, yun, mga kababayan, para sa akin, hindi porket yung mga senador ay mga ini-endorso ni Sara yan, yung 11 na binigkas ni Harry Roque at binigkas ulit natin, ay mananalo na si Sara at hindi siya mai-impeach. Kasi ganito yan mga kababayan eh. Walang kapalit na posisyon, walang kapalit na pera ang maipangako ni Sara dyan sa mga senador na hindi buboto para ma-impeach siya. Bakit? Ang tingin kasi dyan, mga kababayan, kung sakali na yung hearing na yan na paglilitis sa impeachment ni Sara sa Senado ay live, doon po kasi nakasalalay ang boto ng mga senador na lilitis sa impeachment ni Sara. Walang saysay yung pera na ialok sa mga senador para pipirmang hindi siya ma-impeach. Walang saysay ang posisyon na iaalok ni Sara sa kanila pagdating ng 2028. Ang may sense dyan at may saysay dyan ay yung boto ng taong nanunood sa inyo. Ako, ito mga kababayan, bilang isang content creator, bilang isang social media influencer, at bilang isang political blogger, marami pong nanonood sa akin na nakasuporta. Ayon nga ni Vico Soto, hindi na sanay ang tao sa mga traditional voting. Hindi na sanay ang tao sa mga traditional na paut-ut na mga politician. Bakit? Ano ba yung tinatawag nating traditional na paut-ut na mga politician? Kapag nakatungtong sa entablado yan, sasabihin, kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga. Naubos ba ang droga? Diba? Hindi. Kapag ako nanalo, gawin kong 7 pesos ang kilo ng bigas. Naging 7 pesos ba ang kilo ng bigas? Kapag ako nanalo, makatanggap kayo 5 kilong bigas, 3 pirasong spam at 5 pirasong noodles. Nangyari ba yung ganon? Hindi na kasi yan mauto. Hindi na yan mapapang-uto. At kapag ako nanalo, kapag kumonsumo kayo ng 2,000 pababa na kuryente, libre yan. Nangyari ba? Nangyari ba? Mga kababayan, na kapag ako nanalo, kapag kumonsumo kayo ng 2,000 pababa na kuryente, libre natin yan. Hindi nangyari. Hindi natatalab yan. Ngayon, makikita ng taong bayan yan kung sino yung mga senador na alam naman ninyo na si Sara hindi kayang sagutin yung mga itatanong sa kanya sa impeachment. Tapos boboto ka na hindi siya ma-impeach. Wala kang pinagkaiba sa pagnakaw ni Sara ng confidential fund. Di ba mga kababayan? Mahirap kasi na
Hindi mo siya iboto para ma-impeach kasi kaibigan mo. Hindi mo siya iboto para ma-impeach kasi iniendorso ka. Walang saysay yung pagiging kaibigan mo at saka inendorso ka o yung utang na loob. No? Kasi ang taong bayan nanonood sa inyo. Porkit ba inendorso ka niyan 2016, hindi mo siya i-impeach? Porkit ba inendorso ka ng tatay mo, hindi siya i-impeach? Hindi naman dyan yung pagiging kaibigan or yung utang na loob ang basihan eh. Ang basihan dyan kung ano yung ebidensya na nakalagay. Kung hindi masagot ni Sarah lahat ng katanungan at hindi niya masabi kung saan dinala, doon ka magbe-base. Tignan mo si Amy Marcos. Anong sabi ni Amy Marcos? Wala naman akong pakialam sa pagiging kaibigan namin. Doon ako nagbe-base sa ebidensya. Doon tayo magbase. Kung ang ebidensya ay totoo, tama, at talagang ma-impeach si Sarah, wala tayong magawa. So doon pa lang lumabas ang pagiging traidor ni Amy. Di ba? Ganun yun, ICU. Yun ang katotohanan. Kaya yung mga senador at tayong mga butante, tayong mga Pilipinong nanunood, di ba? Doon tayo magbibis kung iboto pa ba natin sila kasi malaman natin yan eh. Halimbawa, 24 ka senador, ililitis dyan. Maraming tanong kay Sarah at hindi masagot ni Sarah at pagtapos ng hearing or paglilitis, hindi ma-impeach si Sarah, alam nyo na kung karapat-dapat pa bang iboto yung mga senador na yan. Alam nyo na kung sino yung mga senador na pumirma na hindi siya ma-impeach. Alam nyo na kung iboboto nyo pa ba o hindi. Wala na po. Di ba? Doon kayo magbe-base mga kababayan. Kasi makikita naman natin sino yung senador. Siyempre, ibabalita ngayon yan ng mga news outlet. 'Di ba na tawag dito, sino yung senador na bumoto para hindi ma-impeach si Sarah? Sino yung mga senador na bumoto para hindi maano si Sarah? So doon tayo magbe-base. Kasi hindi naman diyan yung hindi mo sa gawing basihan na inendorso ka, may utang na loob ka. Hindi mo pwedeng gawing basihan yan na parang tatay ko na rin yung tatay niya, kaya hindi ka pipirma. Walang ganun eh. Diba? Sa evidence ka magbase. Ngayon, kung more on or majority, Sir Eros, maraming salamat, or ma'am po ba, sa yung super sticker. Thank you so much. Doon kayo ngayon, pagbibase sa kung majority ng senador nagsabing guilty, convict si Sarah, doon ka magbibase. Kasi kahit sabihin ng Senado niyan or ng Senate President na guilty, convicted si Sarah, hindi niya nasagot yung mga katanungan at hindi yan na maipaliwanag, tapos hindi ka pipirma na ma-impeach siya, ibig sabihin, wala kayong pinagkaiba kay Sarah. Yung mga senador na hindi pipirma, kung example, makonvict si Sarah. Yung mga senador na hindi papayag makonvict si Sarah, wala kayong pinagkaiba sa kanya. Yun yung totoo, mga kababayan. Papa Will, mega love shout out po. So, yun lang, yung aking reaksyon. Huwag niyong pangunahan na bibilangin ninyo na merong 11 senador na pipirma na hindi ma-impeach si Sarah. Kasi kung sasabihin ninyo na may 11 na dyan na maka-Duterte, so ano pang saysay? Ano pang saysay na mag-hearing pa dyan kung may 11 na pala na bubotong hindi ma-impeach si Sarah? Ganun-ganun pa lang, huwag na kayong mag-hearing. Diba? So ano pang silbi ng paglilitis ng impeachment dyan? At ano pang silbi at kakapalan ng mukha ninyo, no? Na magsuot kayo ng robe. Yung purple ba yun o brown na robe or suit para ilitis dyan kung wala na rin palang saysay. Di ba? Huwag na kayong maglitis dyan kung meron na palang 11 senador na pipirma na hindi i-impeach si Sarah. Di ba? Ganun lang. Kaya hindi na kami mag-expect. Ano pang i-expect namin kung may 11 senador na pala ang pipirma na hindi ma-impeach si Sarah? At alam naman po natin na yung 11 senador na pipirma na yon ay alam naman nating makadidiis yun. Minsan din kasi nasa Pilipino na din yan eh. Di ba? Hindi mo naman kasi maasahan. Iwan ko, nasa mga Pilipino na alam naman nila na mga senador na binuto nila, pulpul, binuto pa ulit.
Meron pa nga tayong isang kasabihan eh. Meron pa nga akong napansin. Si Kibuloy in fairness, may bumoto pa rin sa kabila ng napakalaking aligasyon na ng rape, human trafficking, nakakulong, binuto pa rin. Di ba? Dito natin masabi na ang Pilipino talaga matalino pero bobo. Di ba? Alam nyo, kung taong bayan lang ang boboto para ma-impeach si Sara, ma-impeach talaga si Sara. Pero kung mga senador lang ang babasihan, hindi ma-impeach si Sara. Bakit? Sabi nga ni Harry Roque, may 11 na daw na senador na boboto na ayaw ma-impeach si Sara. So alam nyo na.